to all of you, or magandang umaga na naman sa inyo lahat. So, bonsai na naman tayo. But before we go on sa bonsai, nais ko lang salamatan yung aking mga viewers at saka subscriber because I think nasa 1,640 yata yung subscriber. So, being a vlogger, so pakita ko sa inyo kung anong nabili ko. So, itong nabili ko is dalawang battery, yung nakuha ko nga parang revenue sa aking pagpa-vlog. So, dalawang battery. So, it cost 700 pesos plus, almost 800. So, bali dalawa. So, mga around 1,600 yata. At saka, itong dalawang chinelas. Siyempre, dalawa left and right. Pero, hindi masyado ito mamumuray na chinelas because may nakamarkang barko. So, ang bumibili nito is yung anak ko. Yung sa nakuha na revenue sa aking pag-vlog. So, ngayon, so that's all for pala yung as being a vlogger. Balik naman tayo sa doon. As being a vlogger, because small time vlogger. So, yun. So, tanggap ko na yung ganito lang ang makukuha natin sa ating pag-vlog. Kung big timer pa ako, so mas malaki siguro. So, balik naman tayo dito na sa bonsai. So, ito yung parang pang long term na bonsai, hindi pang shortcut bonsai. Ito na sa tabi ko. So, may sanga dito na malaki. Dito, malaki yung dahon. Maliit yung sanga pero lumaki yung dahon. As normal, ginagawa na lagi ito ng mga expert na itong sanga na ito, pabayaan ito na hanggang pataas, hanggang aabot ng 3 metros para lang makahabol siya dito sa primary trunk dito. Mga pasensya, hindi ko ma-focus kasi ako lang isa dito. So, hanggang makahabol siya dito. So, pabayaan ko ito din dito na banda na area. Itong ang lagi kong ini-trim. So, lagi kong ginugupitan. Lagyan ng abono, tanggalin itong mga damo-damo sa ilalim para hindi sila ang kumukuha sa nutrients na ibinigay natin dito sa bonsai materials na ito. So, saka before we continue with this one, pakita ko sa inyo yung mga shortcut bonsai. Yun, hinukay ko ito doon sa likod. So, ito ang tawag na shortcut bonsai. So, mga daghang tuod-tuod. So, tanggalin itong mga hindi dapat na mga sanga para iiwan yung sanga mo. Tapos, yung iniwan mo na nga sanga, ikakat mo din pababa para mag-multiply tapos dadami hanggang kumapal. Pag kumapal na siya, din hayaan naman for pa-wild na lang para lumalaki yung sanga. So, mga tatlo itong nasa baba. So, before with that, ipakita ko sa inyo yung about na yung may sabi kasi na makatanggal ng stress itong pagbubonsai. Totoo, makatanggal ng stress pero minsan magka-stress ka rin. So, pakita ko sa inyo bakit ako nagkaroon ng stress with this bonsai making for a week ago, or kasi basta pakita ko sa inyo kung ano nangyari sa isang bonsai materials ko. Dito na tayo. So, this is my bantolinaw or kamagong. So, dalawa lang ito. Ito yung sabi ko parang na-stress ako kasi bigla na lang siyang namatay. Mabuti na lang, yung patay niya is dito lang area. So, may lower na what they call sanga or branches na buhay pa. So, at least, akala ko is yung biglang nagbabrown na itong dahon, lahat na sila. So, may naiwan pang buhay. So, sobrang pagka-sensitive itong bantolinaw. Kung mabali lang siya ng kaunti, so, palagay ko parang nabali, may crack dito kasi. So, parang nabali. So, yun ang itsura. So, kaya medyo na-stress ako ng kaunti. Parang, tawag yun, nag-uul. Because of this, yung dalawa pa laman yung bantolinaw ko. Tapos, binigay lang ito yung kaibigan ko nga tumutulong sa akin about yung paggawa ng mga bonsai or yung mga style ng mga form. So, yun pa. So, yun ang isa sa dahilan about this, yung mga bonsai minsan mas stress tayo dahil mamamatay yung mga materials natin. So, balik na tayo doon. So, balik na tayo dito. So, itong sanga, i-wire ko yan para maliit pa siya. Kasi pag madako na niya, di na niya dali ba mabali. So, itong mga sanga dito nga nanubo.
yun ang tatanggalin para mas lalong lumaki yung dapat palakihin natin na mga sanga. So, nasanga, may sanga na itong malaki dati, then natamaan ng tao na bali. Mabuti na lang may sumulpot. Maliit, i-bend ko na ito. Yan. Tapos pananggalan ito ng mga so ayan, madali lang, tapos na. So na wire ko na itong isang sanga, tapos yung malaking dahon. So hayaan ito kung ilang years. So ang tagal pa nito. Tapos ang gawin ko ito is syempre lagyan ng abono. So ito ang ginagawa ko sa mga bonsai materials ko araw-araw. Ang dami nila. So wala akong parang walang bakante na oras. Lagi na lang about bonsai. Sa malibutang. Then ito na naman ang shortcut bonsai ko. So yan. So may mga sanga sa baba. So yun ang tatanggalin ko. Tapos iwanan yung gusto kong iiwan yung sa taas. So itong pagtanggal ng mga sanga nito, minsan magkamali tayo supposed to be dyan. Kasi minsan may mga kaibigan tayo magpunta dito, tapos mag-suggest. Siyempre naman, mas maganda man yung tatanggap tayo ng mga suggestion. Kasi sila din yung dahilan na makatutulong sa atin na ma-improve pa natin yung mga ginawa natin. Ang tatanggalin. So ang iiwan lang yung sa taas. Kasi pag pabayaan mo yan, ang mangyari hindi makita yung punuan niya. Tago. So kahit ito shortcut bonsai, matagal din matapos. So yung mga sangang nag-double up, tanggalin yun. Then pag duda ka na bagawin mo yung style, iwanan mo lang ng minsan, tapos mag-isip ka kung ipatuloy mo ba yung pag-iwan or hindi, like this one. So may nasa taas na siya, tapos doble man, tanggalon ako ng double up niya. So ito sa baba iwan para ang gawin nito is parang yung broom style or siguro. This one, putulin, pabayaan. Yung mga iba pabayaan mo na kasi maliit pa. Then dito may nag-double up, dalawa silang sanga sa isang, yung lalabas yung shoot, so tanggalin. So yan. So for the minta, so in English naman taan, so for sa ngayon, ito lang muna ang iwan ko. Then after lumalaki yan ng laki ng kaunti, i-wire ko na yan pa ganyan. Dito naman pa ganyan, ibang pataas. Hanggang mapurma na siya. So matagal pa ito matapos. Aabot pa ito ng ilang taon. Minsan nga hindi aabot kasi biglang mamatay. Yun ang pagbubonsai. Hindi lahat ng bonsai successful. Mayroon ding failure. Tulad ko, dami na itong nang mamatay sa materials ko dito. So yan, tapos na. So baba naman natin. Palit naman tayo nitong isa na shortcut bonsai. So ito namang isa dito is another shortcut bonsai here. Hinukay ko ito doon sa likod. Formal upright yung forma na dito, wala tayong magagawa kasi diretso man siya. So gawin ko ito is para bilog, yung paganyan. Then syempre para makatubo siya insakto, panang tango na to ning mga unusual nga sanga nga nagtubo bitaw sa kasara. Then iwan na to tong ganahan na to nga ipabilin yung gusto nating matira. Then ang gawin ko dito is asang taong gunting tira. Kasi nag-multiply na yung mga sanga niya. Ang gawin ko dito, gupitan na lang ako siya, sige. Ititrim palagi para mag-multiply pagod siya, dumami pa yung mga sanga hanggang lumulubo ito, palaki. So ang gawin ko dito is parang ordinary bonsai lang, lingin lang siya. Then
tapos na tayo dito. Yung isa, hindi ko na lang masali. Taas na kong video, nag 11 minutes na. So, ito na lang ang share ko. So, kaya ko ito sinishare kasi patuloy pa rin kung pag-share para naman yung mga iba na hindi pa nakasubok mag-bonsai, mag-hobby din ng bonsai kasi minsan makakatuwa itong bonsai, minsan naman makalulungkot, makalipay, makagohol ba. So, sa ngayon, it's only a biscuit container itong tinaniman ko, pero malaki siya o punuan, kaya lang hindi pa naporma. So, for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo about how I work or paano ko magtrabaho dito sa aking mga bonsai. Hindi lahat ng bonsai. Salamat sa panonood. God bless you all. Sana makakuha kayo ng idea kung gaano kahirap magawa ng bonsai. Thank you very much for watching. Bye-bye.